Nipis pala yung hangin dito, ano? Hukay na singlalim ng 20 palapag na building. Lalim na. Sikretong pulo na kailangan tawirin. Putik na kalahating araw kailangan sisirin. May poison na rin dito yung singaw. At lason na malalanghap ko sa ilalim. Grabe yung lalim ng pinasukan natin. Yan ang kinailangan kong suungin na ang pagmimina ng ginto ay aking subukin. May makuha kaya ako? Swerte tayo! Matutuklasan ko rin ang bawal at kakaibang proseso na gamit ang kalamansi at yelo, ang hawak kong bato ay magiging ginto. Pero dahil ang pagmimina ay lubhang delikado, ay pinaghihigpitan na ito ng gobyerno. Ilalibingan imbis na ginto. 12 minero ang nawawala. Illegal gold mining. Pasara ng halos 30 minahan, may pasasarahan po ng mga mining companies. Kaya maghahanap ako ng mga sikretong minahan. Tinataboy ako, bawal daw bawal. Bawal po talagang ginagawa. Na wala pang ibang sibilyan na napahintulutan. Wow! Samahan niyo ako sa isang liblib na bayan Ito na mismo yung pinanggagalingan ng ginto. upang matuklasan ang hiwaga at pakiramdam Grabe dito, guys. sa ilalim ng peligrosong minahan. Ay, come on. Bakit na tayo? Grabe yung kalsada rito. Upang marating ko ang sikretong minahan, kailangan kong iwan ang trike house dahil sa matarik at maputik na daan. Salamat po. Salamat. Maglakad na tayo kasi hindi na kaya talaga. So we're here. Pagdating ko ay abala na ang mga minero sa pang-araw-araw nilang gawain. Nandito na tayo sa mining spot nila rito. Magkano po yung parang pondo sa pagpapaganito? At least makapag-budget ka ng at least 3M. Sagot po ng financial yun. Sagit ng Hindi naman po finance. kami ang financial dito. Hindi ko namin pwedeng i-disclose kung sino po yun. Ay, okay. Yung place, yung ano po. Oo, sir. Huwag nyo lang po Opo. i-disclose. Bawal po talagang ginagawa. We're going in. Papasok na tayo rito sa loob. Pumayag ang namamahala na makapasok ako sa kondisyong hindi ko babanggitin ang lugar at itatago ko ang kanilang pagkakilanlan. At nang sinilip ko ang tunnel, nalula ako sa taas. Mga gano'ng kalalim to, sir? 24 lampos. Ilan po ang isang lampos? Tao. Isang di pa po. So katumbas na to ng mga 10-story na building. Pwede pa ako bumaba. Mapapansing sila'y alanganin sa aking Kung hiling. sanay kayo sa ano. Baka sir, bumangga ka sa ano. Baka hindi kayo sanay, manikip ang dibdib ninyo. Kasi po pag nagbababa kami ng tao doon, Oo. na hindi sanay, maaaring pong sumikip ang dibdib. Kahit mga 2 minuto lang ako, kuya. Pwede ba? Ikaw ba daw? Inanunsyo na sa radyo ang pakay ko. Ay, mababa! Yan po tinatawag ka tinig. Grabe. Dalawa pa sa taas. Hindi ako napagbigyan dahil nag-aalala talaga sila para sa aking kaligtasan. Pero meron daw mas mababaw na balon sa itaas. Mga gano'ng kalalim to? Lampos? O 15 lampos to. Katumbas sa mga 8-story na building yung taas nito. Babain natin to, mapakita natin sa loob. At dito, napagbigyan ako pero kagaya sa ibaba, mayat maya pa rin ang kanilang paalala. At sa tono ng pagsasalita nila, nagsimula akong makaramdam ng kaba. Pag kami nalusong, hindi namin alam kung makakaroon pa kami gold. Kaya, usap natin. Okay, going down. Pero, bakit ba ako bababa dito? Nga pala, kung di nyo pa siya nakikilala, ito si Rox, aka ang aking van life co-pilot, aka ang camper sous chef, aka si Mrs. Mrs. ang tawag ko sa kanya pero hindi pa kami kasal sa simbahan. Kasama ko siya mula umpisa, literal sa hirap at ginhawa, payat at mataba, sa lungkot at saya, pinagdaanan na naming dalawa. Pero nitong nakaraan, na-diagnose siya ng panghabang buhay na karamdaman. 1 taon na siya nakikipaglaban pero hindi pa rin bumubuti ang kanyang kalusugan. At kamakailan, panay na ang kanyang pagpaparamdam. Litrato ng singsing, mga pangalan ng simbahan, dinadaan ko lang sa biro pero ang di niya alam, plano ko na mag-propose sa kanya. Alay ang singsing na ako mismo ang nagmina. At sariling kamay ko ang matyagang nagulma. Isasawsaw ko na to dito ng mga 10 segundo. Afterwards, yun na yung ating final na product. 2, 1! Another day, another adventure. Susubukan natin maghanap ng ginto. Kasi marami daw ginto dun sa bahay na pupuntahan ko. Tapos mag-camp ako somewhere. Nobody wanna see us again. What it feel like to see the truth and still ignore it? Whether in denial or out of May nakita ko parang food stop dito. Food trip muna tayo.
Na good vibes lang yung nangyayari kasi out of parang dito sa parang liblib na ano, meron pa rin tayo nakitang follower ng page. Habang kumakain, nakwento sa akin ng follower na nagkapit daw sila ng transformer sa isang minahan kanina at sinubukan niya akong ipagpaalam. I-vlog siya. At ito ang una sa maraming pagkakataon na hindi ako napahintulutan. Parang hindi kayo papapasukin. Dito ko na-realize na hindi magiging madali ang goal ko na makapasok sa minahan. Susubukan ko kumausap ng mga lokal na residente doon. Sinimulan ko na magtanong-tanong. Malaking bahay. Meron po kayong kakilala na pwedeng makatulong? Pero marami talaga pong ginto dito. Meron. Marami talaga ginto. Marami. Maraming ginto daw dito. Marami talagang ginto dito. Saan po kayo pwedeng sa barangay muna po? Lumapit na ako sa unang barangay. Or yung sa mga minahan ng ginto. Sino ang gusto mo makakausap? Si Kap sana po kung pwede siya makausap. Kap. Napansin kong medyo ilag sila pag bilanggit ko ang pag-video ng ginto. Pero pwede naman po if ever na ipakita lang yung parang proseso ng pag-mina ng ano. Ay, hindi ko nga alam yung mga yan. Andiyan po si Kapitan, yung Kapitan daw. Nagtungo ako sa ibang barangay, pero ganun din ang sagot nila sa akin. Nahihirapan ako makahanap ng barangay na papayag sa aking pakay. Kaya naisip ko mag-iba ng plano. 80% ng populasyon sa bahay na ito, ginto ang kinabubuhay. Ginto na rito. Hindi lang pagmimina, kundi pati na rin ang pagpoproseso. At nagkalat ang gold processing sa bayan na ito. Naisip kong dumiretso na dito. Trace natin kung paano. Dahil malaki ang tsansa may makatagbo akong minero na makakapagbigay ng impormasyon para magawa ko ang aking misyon. At kagaya ng aking inaasahan, may mga minero ako ritong inabutan. Sa likod ko na ngayon yung parang proseso mismo ng paano dinudurog yung ginto. Makakapasok ka naman dyan kung hindi sa pamamagitan ng kapitan. Pero ngayon, nakahanap na ako ng tip sa barangay na pwede daw akong payagan. Magpakita lang yung may nakausap tayo na contact person sasama sa atin dun sa pagmimina. Pero kailangan lang daw muna namin magpaalam sa namamahala ng minahan. Magpapaalam Hindi tayo pwede dyan basta-basta pumasok. Pag tayo hindi pinayagan, naman tayo magagawa. Pero hindi kami Wala kayo pinayagan. pwede. O sige, kahit saan. Tawagan mo ako. Mga anong oras po kaya? Ang alas 8, Alas 8, ganyan. Hindi tayo pinayagan dun sa isang pupuntahan natin ng barangay. Pero ang good news naman, babalik tayo. Ngayong nakaset na ang pagpunta ko sa isang minahan bukas, maghahanap muna ako ng campsite sa area para magpalipas ng gabi. Baboy damo. Ulam natin for tonight is matambaka, inihaw na isda. Naghandaan na ako ng hapunan. Okay, luto na to. Dinner is served. Spaghetti, tsaka inihaw na isda. Sumasarap yung pagkain sa camping yan. Good morning. Okay naman yung tulog. Ngayon kailangan ko na magmadali kasi may mga kausap tayo. Pumunta na ako sa meeting spot namin ng lokal kong contact. Magandang umaga ho. Hello sir. Ay, hindi ho kayo pwede ngayon. Hindi po ako. May abere tayo ulit. Yung sasama sa akin na contact person. Mga anong oras po kayo? Hindi daw pwede ngayon. Nagbakasakali na akong dumiretso na sa barangay na nabanggit ang kontak ko kahapon. Mukhang nagsimula na magbago ang swerte ko dahil yung unang taong pinagtanungan, pwede po sa inyo mag-passage para hindi ay pwede raw akong samahan. Mayroon tayong pupunta dito sa... Isa kayo po kami. At syempre na may nakita kami paakit na sasakyan. Kita tayo. So may mga nabaon na dyan sa loob. Ay, aba. Kinikwento sa akin ni tatay ang peligro ng mga minero. Napatay dyan, nasa siguro, 20. Hala, natabunan sila. Natabunan. So we're here. Dito na tayo. Andito na tayo sa mining spot nila rito. Pinagpapaalam ako ni tatay sa plano kong bumaba sa balon. Kaya mo sir bumaba? Oo, dito. Dito. Subukan natin bumaba. At muli, heto na tayo kung saan nagsimula ang video. At ako naman, walang kamuwang-muwang sa nakaambang peligro. Ang kalaban rito ay hindi lang lalim ng balon, kundi ang traidor na amoy ng lason. Kaya, usap natin. Okay, going down. Sakaling mabitawan ko ang lubid dahil sa pagkahilo, ilalim na ng bangin ang bagsak ko. Hawak ko kuya sa os para makabalance ka. At ito na, nagsimula na ako mahirapan magbalanse. Sige, tuloy.
Dahan-dahan! Ang sabi ko, yan ang sabi ko, pag di sana nag-iikot-ikot. Ang sabi. May tatay. Ako nanginginig. Yay! Malalim na. Diyos ko po. Sana. At dito, isang pagkakamali ang nagawa ko. Saglit akong tumapak sa mga gilid na kahoy para makapag-adjust ng posisyon. Pero dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng lubid habang nakatigil ako, lumuwag ang lubid sa pagkakasuot. Nang maramdaman ko ito, bumalik ako kaagad sa gitna para di tuloy ang mahubad ng lubid. Pero, muntik na ako mahulog. Matapos ang 2 minuto, ay narating ko rin ang dulo. Bababa pa. Dito na dito. Makikita ang napakaliit na tuldok sa taas na siyang pinanggalingan ko. Malalim-lalim yung binabaan natin. Pagbaba ay ramdam ko kagad ang pagsikip ng dibdib. Hindi muna ako pumasok sa loob para matansya ko kung kaya ko bang tumagal sa ilalim. Okay. Manipis pala yung hangin dito, ano? Opo. Pero may blower dito kuya sa dulo. May hangin dito. May hangin sa dulo. May hangin dito yan. Nalanghap ko bigla ang manipis na amoy ng lason. Dito ka kuya sa dulo kung makasukin mo. At dito ay kinakapos na talaga ako ng paghinga. Pero hindi lang yung lason ang kailangan kong alalahanin dito. Dahil may isang kaganapan nangyari kahapon. Nakaka-suffocate na doon. So ngayon, tara, diretso tayo. Sa likod ko na yung dulo ng tunnel. Grabe. Grabe dito, guys. At narating ko ang kaunting porsyento lang ng tao ang nakakakita. Ang lugar ng mga bita. Natitik-tik naman siya. Sobrang sikip. So kung claustrophobic ka, hindi ka talaga pwede rito. Ito na yung mukha ko, ito yung likod ko. Sobrang sikip, sobrang init. Dito yung mga ginto. Oo, dyan po sa yan linyada na yan. Yung mga parang kumikinang. So ito yung mga nakuha na. Ito yung binibita namin na ginigiling. Wow! Ito na siya, mga kumikinang na ginto. So ito na yung bita na tinatawag nila o yung bato na pinagagalingan mismo. Ang gagawin nito, gigilingin nila to tapos lulutuin para lumabas yung ginto. Mamaya ipapakita ko ang mga gintong na proseso sa mga bita na ako mismo ang nagmaso. Bumaswerte tayo! At kung magkano ang halaga nito. So natitik-tik naman siya. Gaano katagal kayo rito sa loob dito? Hanggang bukas pa po kami magang out. Magdamag kayo dito? Ay, naahon din. Magapon mo. Naparapahinga naman. Kain lang po. Buwis-buhay po talaga. Masikip sa Kulang dibdib. ang supply ng ano. Kulang ang supply ng pag hindi po talaga sanay sa ganitong trabaho. Nakakahinga sila sa ilalim gamit ang hangin sa tubo na ito na nakakabit sa makina sa taas. At para naman makapagkomunika, wag ka, meron din sila ditong intercom. Analog na radyo gamit ang isang mahabang tubo. May mga kakilala na kayo na parang na-aksidente. Ay, marami na kuryente. Na kuryente? Yung mga kuryente ay nagbulusok na diretso sa sinking. Laglag pa. Nalaglag pa. Iba na po po. So, Shit. nakikilala ako na doon sa lugar namin. Nakaraan lang, inatake doon sa ilalim ng ano. Bilis buhay, nakabaw na. Isang paa talaga, literal ano? Buhay pa ay nakabaon na po. Oh! Maya-maya, nagradyo na ang nasa itaas. Maya pa yata, mataas ka na daw po. Nag-aalala na sila dahil natatagalan na ako sa ibaba. Oo, sige, kailangan. Inalam ko rin ang kinikita nila sa pagmimina. May nakuha na ginto. Sapat lang sa pampamilya. Kapos pa. Kulang pa nga, inukulang. Araw-araw, minsan 300. 300 isang buong araw. Isang 24 oras po. 24 oras na trabaho. Nagulat ako sa halaga ng kanilang nakukuha. Kung akalain, pag sinabing ginto ay tila malaki ang kikitain. 300 piso, 24 oras na trabaho. Idagdag pa na ang lugar ay sobrang delikado. Malaking bahagi ng kanilang namimina ay napupunta sa financier na siya namang ginagastos din para makapag-operate ng mga tunnel. At sa dami nilang naghahati-hati, talagang ang natitira ay kulang pa sa kaunti. Pero sa kabila ng kanilang ganitong sitwasyon, nakukuha pa rin nilang makipagbiruan at ngumiti. Sa umpisa medyo nakakaba. Maninibago ka, sisikip ng digdib mo. Kung magpapanik ka, lalo kang di makakahinga. Kanina medyo nung pagbaba ko, nanibago ako pero kinip ko na lang yung composure ko na wag magpanik, wag mataranta. Tapos slowly na nakapag-adjust yung paghinga ko. Hindi sapat ang namiminang ginto rito sa maghapon. Kaya susubok ako sa isang sikretong pulo na ang pagmimina ay may kakaibang estilo. Sa maliit na butas na to, may tao dyan sa loob. Ilang oras ka sa loob? Delikado at maituturing na bulis buhay dahil sa putik na malalim maghuhukay. Ito na yung ginto! Pero mas marami daw ginto ang nakukuha dito.
Umahan na ako sa unang balon para ituloy na ang aking misyon. Alright! Oh my God, sulit yung biyahe. Sulit yung pagod. Tingnan mo na itong view na to. Oh, Nagdesisyon akong hindi na muna mag-vlog para makapagpahinga dahil kakaibang adventure ang naghihintay bukas ng umaga. alright. Let's eat. Bon appetito. Naglalakad tayo ngayon. Bundok na yung pinapasok natin. Parang gubat na. Sa pagtanong-tanong, nakakilala ako ng lokal na sasama sa akin sa sikretong pulo. 20 minutos na kami naglalakad. Kaya kung maririnig nyo, ay naitunog ng compressor. Papalapit na tayo ng papalapit dun sa minahan ng ginto. Para marating ang nakatagong minahan, Sinasakay na tayo rito sa bangka. kailangan muna namin tumawid gamit ang bangka. Pero ang gamit namin ay bangka na walang katig sa gilid. Kaya kaunting galaw lang ay tumatagilid. At hindi rin nakakatulong na ang bangkang pang-2 hanggang 3 pasahero, ang nakasakay ngayon ay 7 tao. Mababaw na dito? Pagdating namin ay sinalubong ako ng masigla at abalang larawan ng mga minero. Babae, lalaki, bata, matanda, lahat abala sa kanilang mga toka. Players ang tawag sa kanila. May share ang bawat isa sa gintong makukuha. Ang dami nilang parang mga camp spot. Kanya-kanya silang balon. Pag may nakuha na ginto, partihan sila. Pero ang player na may pinakadelikadong trabaho, ang tawag ay pusero. Sa maputik at maliit na square box sumisisid ito. Gano'ng kalalim kaya? Ang portal na ito ay 50 feet or katumbas ng 5 palapag na gusali ang lalim. At nakakahinga sila gamit ang hose na nakakabit sa kompresor. Lubhan delikadong ganitong proseso dahil maaaring gumuho ang balon, kagaya na nangyari dito. So ito ngayon sa likod ko yung gumuho na balon. Just to show you how dangerous yung ganitong klase ng pagmimina. Nandito ako mismo sa pinaka-sentro na operasyon. Dito sa kaliwa at sa kanan ko yung mga balsa na nagmimina ng ginto. Yung isang grupo doon, nakita may camera ako. Ayun, hindi ko lang nakakuha kanina pero tinataboy ako. Bawal daw, bawal. Puntahan ko yung balsa. Meron dito sa maliit na butas na to, may tao dyan sa loob. Ilang lalim kaya to? 9 na tao daw yung katumbas. Lumabas lang siya dito galing sa ilalim, kakalabas nga lang. Ilang oras ka sa loob? Sa ilalim, ilang oras ka dyan? 2 oras. Ngayon makikita niya kung ang pinaghirapan niya sa ilalim ay may resulta. Lahat ng naipon niyang bato ay pinoproseso ng mga kasamahang minero. Una ay hinihila paakyat ang lubid na naglalaman ng mga bato na naipon sa sako. Pagkatapos ay babalawan ito at susuriin ng kanilang ekspertong mata. At ang potensyal na may ginto ay sasalain na gamit ang paa. At ang panghuli at pinaka-importante, ang pabirik or gold panning, kung saan makikita na ang ginto. Susubukan ko kung paano nila ginagawa yung pabirik. Sa isang planggana, sinasala ang maliliit na bato. Ay, sa gitna yung pagagalawin ko. Dahil mas mabigat ang ginto kaysa sa mga bato, may iiwan sa pinakailalim ang buti. Kaya tapos may iiwan. Ayun! Kaya bukas swerte tayo, may nakuha tayo ginto. Anong oras sila lumubog? Tingnan natin kung tunay yung alamat na mula umaga hanggang tanghali, walang gagawis, nakapikit lang. Agis. Ang nakakamangha dito ay ang matinding konsentrasyon ng busero dahil kaunting pagkakamali sa ilalim ay disgrasya ang aabutin. Ang goal ko ay makagawa ng singsing galing sa ginto na ako mismo ang nagmina. At sa lugar kung saan kami una nagkakilala, Kasi dito ko siya nung nakilala. ibibigay ko kay Mrs. bilang sorpresa. Pero ang ganitong estilo ng pagmimina bukod sa lubhan delikado ay hindi ko rin talaga kaya. Kaya umalis na ako ng isla. Kaso bago ako makaalis, isang masamang signo na konektado para yung sorpresa ko ay mabulilyaso. Nawala ng signal ang drone ko. Kaya hinarurot namin ang bangka kung saan ito unang pinalipad. Dahil doon ito kusang lalapag. Pababa na sana siya sa gitna ng katubigan pero sakto ko lang na napigilan. Inabutan din namin ang pwesto pero dahil umaandar pa rin ang bangka, mahirap masalo at nang pinersa ko, nadali ng LAC ang aking daliri at ang kapalit ay ang shot na to. Andun si Rox, wala siyang idea dun sa proposal na gagawin ko. So hindi natapos yung mission ko dun sa unang balon kasi bumalik pa ako after a few days. So ngayon hindi alam ni Mrs. Ayan, nandiyan na si Mrs. Tara, balik na tayo dun sa pangalawang balon. Sa pangalawang pagkakataon, bumaba ako ng balon.
Nasa sentro ka lagi. Kalapit lang ito nung una kong pinuntahan pero mas matagal na ito nag-ooperate kaya mas maganda na ang kanilang nakukuha. Okay. Ibig sabihin ay mas delikado rin dahil mas matagal na ang mga kahoy na may nakakahilong amoy. Nandito, brother. So doon tayo galing sa taas. Ay, may isa pang bababaan? Dalawa po yung isa, tapos meron po sa kabila. Ano po, nagbibiro si pari. Ano may bababa? Ay, bababa po. Paano pagbaba rito, kuya? Takaan po kayo sa mga square. Apak-apak lang sa mga Apak-apak square. lang po sa ganun. Ito naman yung sa hangin para Makakahinga siya. Oo, hindi mo po. Mano-mano na lang ang pagbaba sa pangalawang balon. Medyo marupok na rin ang kahoy dahil sa katagalan. Ingat lang tayo dito sa mga kable ng kuryente kasi may nabalitaan tayo. Na kuryente? Yung mga kuryente ay nagbulusok na diretso sa sinking. Laglag pa. Ah, nalaglag pa. May sugat na pala yung wire ng kuryente. Natapakan. Ayan, diretso sa ilalim. At rito, napakaraming kawad ng kuryente akong nadadaanan. Basa na rin ang mga kahoy dito dahil sa moisture kaya mas mahirap ang pagbaba. At matapos ang halos 10 minuto, wow, oh my goodness, ay nakababa na ako sa dulo. Para nang iba't iba yung kulay ng bato niya. May puti, may gray, tapos may mga kumoy kinang-kinang na. And medyo nakakatayo ako dito, hindi kagaya dun sa isang balon na pinuntahan natin. Mas malaki ang tunnel dito, kaya kahit paano ay naging kampante ako. Nakakaba yung ano. Pero sa pagkikipagkwentuhan ko sa mga minero, May poison po kuminsan sa mga daanan. napaalala sa akin ng peligro. Na-poison din sila. Malinis lang din po ng pump sa ano. Mga 30 minutes hindi na naahon. Ang pala nasa ilalim na patay na. Dito ako magmamaso. Tuturuan tayo ng team leader dito. Ano yung pagpalo niya? Ang pabibita po, may inyada lang din na pupunin. So tinuruan na ako ni Kuya, mabilisan lang na tutorial. Simulan na natin to. Bala ko, bibili ako mismo sa nagmimina. Kung magkano ang bilihan talaga, aalisin ko na yung patubo ng mga, kumbaga, middleman para mas malaki yung makuha ng minero. Kaso lang, hindi pala pwede magtinda ang minero pag may financier. Bawal po yun. Matatagkal ka po. Nang sinabi ko sa kanila ang aking plano na lahat ng ginto na makukuha sa bitan na aking namina, pati yung maipon nila sa maghapon, ay bibilhin ko sa kanila sa mas mataas na halaga. Pero sa financier pala diretso lahat ng naminang ginto. Baka makausap ko yung financier para lang yung mismong pinagtrabahuhan ko. Representasyon ng hard work, ng pagpapagod at paghihirap na maging sing-sing siya, makuha ko rin. Alright. And so, akit na tayo sa taas. Tapos na yung mission natin dito. Marami-rami din nakuha natin ng mga bato. Nadalhin na natin sa gilingan ng ginto para lumabas yung mga ginto para mapagawa na natin ito na sing-sing. Ayan, so tinatali na ni Kuya yung sakada, yung mga bita na nakuha. At yun na nga ang plano ko. Dahil ang mga financier hindi madaling makita. pwedeng i-disclose kung sino po. Ay, okay. Susundan ko kung saan nila dadalhin itong mga batong naipon ko. Kasama pa ng ibang sako na nakuha ng mga minero. Dito na ako sa pwesto nung financier nila. Try natin kung makakuha. Hindi ko alam kung ako'y pauunlakan man lang. Apo! Pero napakasimpleng tao ang aking inabutan. Sinabi ko sa kanya ang aking plano na yung mga namasok kong bita ay makuha ko sana. Babayaran ko pa rin ang produkto dahil dito nanggagaling ang pang-araw-araw na gastos ng minahan at ang sweldo ng mga minero. At kahit may binabagsakan na silang buyer sa bayan, ay pumayag siya sa aking kahilingan. Sinalang na namin ang nakuha kong bita kasama ng ibang nakuha kanina. Dudurugin nito ang mga bato hanggang maging pino. At dito gagamitan na ng asoge para maipon ang maliliit na butil na ginto. Hahaluan naman ito ng kalamansi at yelo para hindi magpira-piraso. Matapos ay pipigain na sa isang tela at lilitaw na ang hilaw na ginto kung tawagin nila. Eh, bumaswerte tayo! Ito na yung napiga na ginto. So ngayon meron pa siyang mercury. Hindi pa naman delikado to basta wala kang sugat sa kamay. Pero itong napakadelikado. Ang pagluluto ng hilaw na ginto. Ginagawa ito parang asoge ay tunawin. Pero sa proseso, nagiging laso ng asoge na humahalo sa hangin. Ito na! Resulta ng paghihirap natin! Isang bahay o kalahating gramo. Simbolo na hindi matitimbang na sinuong kong peligro. Pero para mapagawa ko itong singsing,
Kailangan ko pa ng 3 hanggang 6 na ganito. Bibili na lang tayo rito para may pandagdag magkasya dun sa singsing. Ngayon malalaman ko na ang halaga ng aking namina. 2,200 piso. Nakapagtimbang na tayo. 4 na bahay at tracing pa tayo. Patimbang na ako ng kakulangan ng gramo. At inalo ko ng bayaran sa Google na presyo. Di hamak na mas mataas kaysa sa bilihan sa bayan. Para ang mga minero naman ay mas mataas sa mapaghati-hatian. Ngayon, ang natitira na lang gawin ay matransform ko itong singsing. Saan po yung kay Kuya Bulldog dito? Alahas? Oo, paggawaan. Opo. Mukhang hindi ako nagkamali ng pinuntahan dahil ang plano ko ay magpagawa lang sana. Pero nung nakwento ko sa kanya yung sorpresa, inalok niya ako bigla. Gusto mo itong gagawa? Pwede ba? Medyo matatagalan lang daw pero yung gusto ni Mrs. na disenyo, kaya ko daw magaya. Kaya mo naman. Dahil surprise nga to, hindi ko alam yung sukat ni Mrs. Tatansya-tansya kami sa mga picture. Gamit ang mapanuri nilang mata, sana ang sukat na tinansya ay magkasya. This is it fam, last step na to, yung actual na paggawa natin ng singsing. Que lo que, manso, tranqui, tato, ven aquí, subemos al ranking pa' allá. Ayan, tunog-tunog na yung ginto. Dale pa' atrás, tsunami, llama. Pinipit-pit na natin tong ginto na pinainitan para pag sinalang doon, mas madali na siyang mahulma. Papi, dime que tú quieres, cálmate mami, dime que tú temes. Y dime que lo sientes, y yo te veo a las 7. Bájalo, 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 sube. Galing sa malaking laminador, dito na natin sasalang to para mas lumiit siya. Putol na siya, brother. Pipit-pitin yung magkabilang dulo para sa disenyo. At hindi nga nagbibiro sa MJ na matatagalan. Dahil inabot na kami ng gabi. Lapit-lapit mo. Okay, pagkakabitin na to. Pagkakabitin ko na itong ginawa ni Kuya na frame tsaka yung singsing. Alright. Ito na, moment of truth. Magulat kayo, may pwesto na ako dyan sa tabi niyo. Meron tayo ritong parang magic na gagawin. Ito yung kanyang acido. Isasawsaw ko na to dito ng mga 10 segundo. Afterwards, yun na yung ating final na product. 10, 9, 1. For full disclosure, tinulungan pa rin ako ni Kuya Cosme sa mga prosesong masiselan kagaya ng paghihinang. Siya rin ang gumawa ng frame ng bato. Dito. Siyempre, mayat maya kinukonsulta ko rin ang bawat galaw at nakabantay sila para hindi sumoblay ang gawa. Up naman yung popcorn! Nakakagulat si MJ. Hindi man perpekto, pero hindi ko inaasahan na sobrang ganda ng kinalabasan. Ang natitira na lang ay ang ibigay ko kay Mrs. ang singsing. Last piece ng kailangan kong matapos. May plano ko rito eh. Sana umubra sa mga oras ng biyahe. Let's go! Kasama ko si co-pilot. Si Ganda. Pupunta kami sa... Sabi niya sa Mega Mall pero feeling ko kung saang lupalop na naman ito. Pag kasi sinabi niya ganon, hindi yun totoo. Mga ano yan, laging ano yan. Di ba Ruben? Ba't tayo magsalita? Tingin niya tayo ng lens. Hindi ko alam paano nakaramdam si Rox pero naghihinala siya. You believe? Ball with a chain. Ay, dahil tayo dito. Hindi ako sinasabi ko na eh. Alam ko talaga eh. Tukuha lang tayo ng content parang after 18 years parang papaalam lang ako sa girl. Dinala ko siya sa lugar kung saan kami unang nagkakilala. Totoo? At dito ko balak gawin ng sorpresa. Payagan ka ba niya?
Ang di niya alam ay galing na ako dito kanina. Personal yung visit ko sana. Plan ko is mag-propose lang ako dito kahit dito lang sa parking lot. Subject lang po at ipapaalam ko lang sa Inaasahan kong payagan sana ako kaagad ng gwardiya, pero dahil kailangan niya pang ipagpaalam sa nakakataas, mas bumababa ang aking tsansa. At dahil ang building ay pribado, bawal daw pumasok ang hindi empleyado. Pero nagbakasakali pa rin ako. Papaalam tayo rito. Boss, dito ba yung lobby 1? Pinahintay muna ako sa labas ng gwardiya. I'll coordinate with the upper management. Can you wait here? Yes. Thank you. Kinakabahan ako ng matindi. At sa time ng higpit sa seguridad, duda akong papayagan pa. So ngayon mga 5 to 10 minutes lang. Kailangan tayo paalam ni chairman yan. Dumating na ang mga head ng kumpanya at sinubukan ko na silang kumbinsihin. So bali parang pinaka-finale ito. Kailangan payagan ako ngayong araw mismo para hindi malagpasan ang petsa ng anibersaryo. Ang request ko ay bigyan ako ng access hindi lang sa parking kundi sa rooftop na rin. Time check is 1:30. So mamayang 5 PM, babalik ako dun sa building. Ang concern ko lang yung tarpaulin, kanila ko lang nakita, ang liit pala ng sulat. Bago bumimahe, nagpagawa ko ng tarp at doon nakalagay ang mensahe. Plano ko ipalagay ito sa rooftop ng gusali at ipagamit ko kay Rox ang drone camera para makita niya yung sorpresa. At yung management pa ang akin naging kakontsaba. I-zoom mo pa, i-zoom. Pero sa sobrang liit ng sulat, di ko alam kung makikita. Ngayon papunta na ako dun sa Cubao, susunduin ko na si Mrs. Payagan ka ba niya? Ano na nga to? Parang ano siya, Nang matanggap ko ng go signal, pumasok na kami sa loob ng parking. Oh my God! so dyan, Oh my gosh! ngayon lang tayo. Ano mangyayari? Palipad tayo ng drone, parang establishing siya. Andun si Rox. So ang alam niya parang ordinary vlog lang, parang i-recreate lang namin yung first time kami nagkita. So kasi dito ko siya nung nakilala. Wala siyang idea dun sa proposal na gagawin ko, kumakabog yung dibdib ko. Tapos nakita ko, may naglalakad na kapit. Naglalakad siya doon. Tapos ako, sino yun? Parang kumabog yung dibdib. Nagpa-set up ako dun sa taas ng message. Sana makuha kasi medyo maliit yung tarp natin. Pinalipad ko na ang drone at hinanap kung saan nakapwesto ang tarpaulin. Sabi ko, sino ba yun? Itatapat ko na ito sa itaas ng tarp para madali na lang ni Rox i-zoom in. Sinubukan ko na kung uubra at nababasa naman sa camera, pero eto na naman ang problema. Nawawala-wala yung signal ng drone natin. So yan, nagsasarili siya umuwi. At dahil sa nangyaring aberya sa isla, di ko ngayon pwedeng ipagkatiwala sa drone ang sorpresa. Ayaw niya. Susubukan ko na. Dito na sa bulsa ko. So, let's go. Dito sa lugar na to, My God! ang tingin ay una nagpalitan. Ang totoo, ito rin yun eh. At sa mismong kinaupuan, ang unang kumustahan. 18 taon at daan-daang bigong hiwalayan, magkasama pa rin kami nakikipaglaban. Oh gosh! May poison na rin dito yung singaw. Come up to me, tell you I'm sorry. Don't know how lovely you are. Dito rin, nakasalala yung buhay ko kanina. I had to find you. Hindi ko na napigilan ang emosyon dahil nagbalik sa akin lahat ng pinagdaanan. Nakapag-round trip na kami sa langit, lupa at impyerno dahil sa mga karanasan at hamon ng mundo. Mula sa pagkakaroon ng iba't ibang kondo, maraming sasakyan, bakasyon dito, bakasyon dyan. Bumagsak tayo sa pagtitinda sa kalsada, pakikitara at ultimong panghingi ng bigas kina mama. Pero sinubukan natin muling mangarap at mag-umpisa hanggang sa unti-unti ay nagkaroon ng resulta. Hindi sa amin binigay nung time na na medyo well off kami. There's a time for everything. Di man ganun kagyarbo ang singsing na alay. Mas may kahulugan pag pinaghirapan ng isang bagay. Dito mo kung kasha! Kutsaba ko sila, kutsaba ko! Suot mo! Ako ba magsusuot? Hindi niya alam! Oh, take me back to the start. Hindi natin alam ang susunod na kwento. Pero pangit o maganda, siguradong lahat ng to, babalikan natin sa dulo.
tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga bagay na makinang. Madalas, nasa tabi mo na lang pero di mo namamalayan. I was just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles. Kaya para ang mga munting sandali ay hindi makatakas, alalahanin natin ngayong araw. Tuna ito? Ay ang kahapon ng bukas. Progress did not speak as loud as